Ayos ko lang ng konti, huwag ka. Kang gagalaw, kang gagalaw. Hindi ako yung magalaw, sorry. Yan. Yan. Hallelujah, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating sa Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. At welcome po sa ating episode 14, pinamagatang Ibinalik. Ibinalik. Okay, so basahin muna po natin yung verse na meron dito. So, sabi sa episode 14, no, Ibinalik. Sabi sa 1 Samuel chapter 6 verse 13, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Bet-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban, no? So, ang tanong dito ay bawat isa sa atin ay tiyak na nakaranas ng mawalan. Ngunit ano nga ba ang pakiramdam? Anong pakiramdam? At ano ang magiging aksyon natin kung ang bagay na nawala ay ibinalik o naibalik? Sama-sama nating pagkwentuhan ngayong gabi mga kapatid sa gabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Gusto ko lamang po i-promote yung ating YouTube channel, Sir Lupet TV. Kung kayo po ay naghahanap ng mga video tutorial sa mathematics, check nyo lang po sa YouTube. And yung page po natin na Tenacity, nandun po, sineshare ko po dun itong mga videos natin. So kung gusto nyo pong balikan mula episode 1, ay pwede po dun. So magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasama natin ngayon. And we pray na maging matagumpay muli ang ating gawain ngayong gabi. So awit muna po tayo ng isa kong composition. Ito ay inaalay ko sa lahat ng mga taong nagmamahal kahit na pandemic. Ang title nito ay Basta. Ang pagdating mo sa buhay ko'y parang ulan. Ligaya mong hatid sa'kin ay di ko mabilang. Ang pagngiti mo sa aki parang sinag ng buwan. Lumalim man itong gabi, palagi kang nandyan. Alam kong di mo mauunawaan ang damdamin kong itong hindi ko mapigilan. Di na mahalaga ang iyong nadarama, basta't mahal kita. Kahit kailan, kahit saan, ika'y hindi malimutan. Pagkat ikaw ang dahilan ng aking paglaban. Pag-ibig ko sana ay tanggapin, aking mahal. Wala na akong mahihiling kundi ikaw. Alam kong di mo mauunawaan ang damdamin kong itong hindi ko mapigilan. Di na mahalaga ang iyong nadarama, basta't mahal kita. Kahit bumitaw man ako, nanatili ang pag-ibig mo. Hindi ka nagbago, hindi na ako mawawala sa'yo. Ang pagngiti mo sa akin parang sinag ng buwan. Lumalim man itong gabi, palagi kang nandyan. Alam kong di mo mauunawaan ang damdamin kong itong hindi ko mapigilan. Di na mahalaga ang iyong nadarama, basta't mahal kita. Di na mahalaga ang iyong nadarama, basta't mahal kita. Basta't mahal kita. Basta't mahal kita. Hallelujah. Isang gabing punong-puno ng pag-ibig po para sa ating lahat. Hallelujah. Kaya sa gabing ito,
Ating ipanalangin na tayo samahan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat kung ating gagamitin lamang ang sarili nating karunungan para sa lahat ng bagay na ito ay hindi po yun sasapat, no? Limitado lamang po ang ating kakayanan, limitado lamang ang ating karunungan, ngunit kung ating hihingin sa Diyos ang karunungan na ating kailangan sa gabing ito, mauunawaan natin yung mga pahayag, yung mga revelation na nakahanda na para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, yung verse po natin ngayon ay matatagpuan. So, tinutuloy-tuloy lang po natin, no? So, kung napanood nyo po yung mga previous live videos po natin, nandito po tayo sa 1 Samuel, unang Samuel. Dahil ang goal po natin dito ay malaman natin kung saan ba nagsimula yung buhay ni Haring David. Hallelujah. At alam niyo naman, si Haring David, bago siya naging hari, siya ay nakatakdang lumaban muna, no, sa isang higante o sa isang malaking tao na si Goliath, no, na alam natin, David and Goliath. Pero ano ba ang mga nangyari bago niya harapin si Goliath bago siya maging hari? Ayan. So, dito tayo ngayon sa 1 Samuel chapter 6, no. Sabi sa 1 Samuel chapter 6 verse 13, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Beth-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. So, mamaya po ay ating balikan yung konteksto kung bakit ba sila tuwang-tuwa, no, nung makita nila yung kaban, no. Anong kaban 'yan? Yan ba yung kaban ng bigas na natatanggap natin ngayon na merong ayuda, parang ganoon? Anong klaseng kaban ito, no? So, ito ay napag-aralan natin ng mga nagdaang gabi at ngayon ay kunin natin muli yung konteksto niya. Pero bago yun, manalangin muna tayo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa narito na naman po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Lord, linisin niyo po aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy niyo aming binibigyan ng buhay na aming nagagamit, Panginoon, upang aming gampanan ng aming tungkulin, ng aming purpose, Panginoon, dito sa mundo. Walang iba kundi ipahayag ang inyong salita, Panginoon, sa lahat ng mga taong aming kakilala at sa mga maging hindi namin kakilala, Panginoon. Tunay nga na lahat ng tao ay kailangan makarinig sa inyong salita, Panginoon, sapagkat ito ay naghahatid ng kaligtasan sa sinuman. Hallelujah. Maraming salamat. Bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, na kailangan namin sa pag-aaral ng inyong salita ngayong gabi. Maraming salamat po. Sa inyo namin binabalik lahat ng mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, magandang gabi po sa lahat ng makakapanood ng video na to. O kung umaga mo ito mapanood, praise God pa rin sa buhay mo, kapatid. Ngayon, 1 Samuel chapter 6, ibinalik ang kaban ng tipan. Kaya pala yung title natin ngayon ay ibinalik, no? So, bakit po kailangang ibalik yung kaban ng tipan, no? So, balikan lang natin ng konti para po sa mga ngayon lang makakanood, no? So, ang nangyari po kasi ay nung nakatakda na digmain ng Filisteo ang mga Israelita ay natalo sila dahil doon sa kalapastangan na ginawa ng mga anak ni Eli. Ngayon, nung natalo sila, madami ang nasawi, no, sa panig ng Israelita. At bukod doon, nadala o naagaw, nasamsam o nakuha ng mga Filisteo yung kaban ng tipan ng Diyos. Sa English yun yung tabernacle, na kung saan sa loob nun ay nandoon yung tapyas ng bato na nandoon nakaukit yung 10 utos ng Diyos, no. So yun ay napakahalaga. Yun ay kumbaga para sa mga Israelita ay yun yung nagsisilbing pag-asa nila kapag meron silang mga digmaan na haharapin, no. Yun yung naghahatid ng tagumpay sa kanila. Ngayon, dahil bilang kaparusahan sa ginawa ng sambahayan ni Eli, no, nakuha yon, yung kaban ng tipan ng Diyos ay nakuha ng mga kaaway. Kaso sa chapter 5 nagkaroon ng problema, no. So itong mga Israelita, nag-aalang-alala sila kasi naagaw sa kanila yung gaban ng tipan ng Diyos. Pero wala silang kaalam-alam na yung Diyos mismo ay gumawa na ng paraan, pinarusahan niya yung mga kaaway nila, no. So yun po yung revelation kagabi, 'di ba? Minsan nag-aalala tayo na tayo ay baka malupig ng mga kaaway or tayo ay natalo. Pero wag nating kakalimutan na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos ng Israel, ay Diyos ng mga Diyos, no? Kaya sa 1 Samuel chapter 5, kahit si Dagon, yung Diyos ng mga Filisteo, ay hindi umubra sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya sa gabing ito, 1 Samuel chapter 6 tayo, ibinalik ang kaban ng tipan. Sa verse 1, sabi po, ibinalik ang kaban ng tipan makalipas ang 7 buwan, so 7 months. Isipin nyo, 7 months, no? Mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh. So isipin nyo po, yung kaban ng tipan,
Sa dulo po nun ay ng chapter 5 ay tinubuan sila ng mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan nila, bata man o matanda. Tapos yung kaban ng tipan ay pinagpasapasahan sa bawat lugar dahil pag dinala dito sa lugar na to, halos mamatay yung mga tao dun sa bukol. Pag lumipat din nila na naman sa ibang lugar, ganun ulit yung nangyayari. So, dito, isipin niyo yun, tumagal pa pala ng 7 months sa kanila yon. So, makalipas ang 7 buwan mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. So, kahit nung unang panahon pa lang, ay meron ng mga magician, syempre. So, kahit ngayon, may nakita naman tayong mga magician, pero makita mo naman sa YouTube, nire-reveal din naman yung mga daya, no? Yung mga, ano doon, ano yung mga secret codes nila, kung paano nila nagagawa yung mga tricks, di ba? So, itong mga magician ito, mga salamangkero, trying hard sila na magawa yung mga bagay na nagagawa ng Diyos. Yung ilan sa kanila ay nagagawa yung ginagawa ng Diyos, pero ang tanging bagay na hindi nila kayang gawin ay yung buhayin muli yung namatay o yung patay, hindi nila kayang gawin yon. Pero yung ating Diyos, kaya niyang gawin yon. Kaya nga merong resurrection. Ngayon, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasaulin niyon. So, kailangan nang maibalik ito, tong kaban ng tipan, kasi nagkaagulo na sila, no? Ngayon, sa pagbabalik nung kaban ng tipan na yon, ibabalik nila, kailangan may kasama yon, no? Meron siyang kapartner dapat. So, etong mga pari at mga salamangkero sumagot, sabi nila, kung ibabalik ninyo ang kaban ng tipan ng Diyos o kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan. So, yun yung advice. Samahan nyo ng handog na pambayad sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na paparusahan. So, yun yung advice ng mga pari at mga salamangkero na yun. Verse 4, itinanong nila, anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan? Siyempre, interesado. Ganon din tayo mga kapatid, di ba? Kapag tayo ay minsan desperado na sa buhay natin at talagang matindi yung pangangailangan natin, parang kahit anong ibigay na instruction sa'yo ay handa mong gawin, di ba? Parang naalala ko dati nung Sir Lupet Confessions, no? Naalala ko dati nung, siyempre, dumating sa punto ng buhay natin na tayo ay umiibig, no? May nililigawan ako ng classmate ko. Yung baga, lahat ng bagay gagawin nyo para lang mapa-oo mo siya, di ba? Kita mo dyan, iluluto mo yung paborito niyang pagkain, bibigyan mo siya ng regalo na kakaiba, yung mga ganon. Para lang makuha mo yung matamis niyang oo. So dito, anong handog, no? So, ang sabi kasi ng mga parit mga salamangkero, no? Kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan, no? Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi napaparusahan. Parang ganun din minsan kapag merong mga magkasintahan na medyo may away, di ba? So, para suyuin mo yung para magkabati kayo, siyempre, mag-e-effort ka, di ba? So, sa verse 4, itinanong nila, anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan? So, sumagot itong mga, yung mga advisor, sumagot. Sabi, 10 pirasong ginto. So, 10 pieces daw ng gold. Pero, yung 5 daw, hugis bukol. At yung 5 naman ay hugis daga. So, di ba? Kung tayo yung makakatanggap ng ganong klaseng instruction, di ba? Ano daw? 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol, at 5 hugis daga. Grabe naman tong naiisip nitong mga tao na to, no? Ngayon, isa para sa bawat haring Filisteo pala yun, no? So, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, hari man o hindi. So, kahit yung mga hari ng Filisteo, yung mga haring Filisteo, nakaranas din ng ganun pala, no? At ang matindi doon, kahit hindi hari nakaranas ng ganun. So, yun. So, bali lumalabas ay, 5 hari ba ito? Parang ganun, no? Sa verse 5, ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. So, hindi ko mapigilang matawa, no? Kasi, yun talaga yung nangyari. So, isipin nyo po, hindi lang pala bukol yung sinapit nila noon na binigay na kaparusahan ng Diyos sa kanila, no? Hindi lang bukol. Ano pa? Bukod doon ay meron ding
mga daga na naglipanan nun. Alam naman natin na yung daga, ayun, yung kapag tayo ay nakagat or yung ihi nun, di ba? So, nagkokos yun talaga ng matinding, malubhang sakit, no? So, kasama yung daga sa naging parusa ng Diyos sa kanila, no? Kaya pala yung pinapagawa nitong mga salamangkero ay ganoon. So, ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. So, alam niyo naman po yon, parang huhulmahin nila yon sa hugis nung bukol at nung daga. Ngayon, parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan, no? So ito, napaka-prophetic nitong sinabi na to, mga kapatid, no? So ito po ang kailangan natin gawin sa panahon ngayon, no? Parangalan natin ang Diyos ng Israel. So dito baka sakali pa daw, no? At baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo. Marami po sa atin ang naniniwala na itong nagaganap na pandemya ngayon ay isang pagkalabit sa atin ng Diyos, o isang paalala na kailangan ay magpakumbaba tayo sa Kanya at parangalan natin siya. So, upang matigil ito, no, ang kailangan natin gawin ay bigyan natin siya ng karangalan yung Diyos sa ating mga kanya-kanyang buhay, no. Kung minsan kasi mas pinaparangalan na natin yung mga sarili nating achievements, no. Pagka marami tayong followers sa social media, parang yun na yung mas mahalaga ngayon, no. Hindi na mismo yung Diyos ay bigyan natin ng karangalan at papurihan siya. So, yun po ang mensahe ngayong gabi. Hallelujah. Verse 6, huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Faraon at ng mga Ehipsyo. So, itong mga taong ito, alam nila yung sinapit, no, nung Faraon at ng mga Ehipsyo sa panahon ni Moses, no, na kung saan doon tinawag na ng Diyos si Moses upang itakas o ilabas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero syempre yung Faraon hindi siya papayag kasi mawawalan siya ng mga alipin. Yung mga pagawain nila doon, mga infrastructure nila sa Egypt, matitigil yung paggagawa. So, kaya ang naging reaksyon ng Paraon, nagmatigas siya. Sabi, hindi kayo makakalabas, hindi kayo makakatakas dito sa Ehipto. Hindi ko papayagan na makalabas kayo. Kaya, nung panahon na yon, sa pagmamatigas ng Paraon, binigyan ng 10 salot ang buong Israel or buong Ehipto, no? Buong Egypt nung panahon na yon. Ngayon, hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? So, yun po yung katotohanan kasi doon. Nung matapos lahat, no, umabot na dun sa pinakamatinding salot. Yung pinakamatinding salot, yung ika-10 salot ay lahat ng panganay na anak ay mamamatay, no? Panganay na anak na lalaki mamamatay. At mismo yung anak ng Faraon ay nakaranas noon, yung anak niyang lalaki ay namatay din. So, dumating yung point na yon, pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nung makita nila na pinapahirapan tayo ng Diyos ng Israel, no? So, pinaalala yon ng mga pare at salamangkero dito sa mga Filisteo. Ngayon, kaya't maghanda kayo ng isang bagong kariton. So, gagawa daw sila ng bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro. Yung bisiro, syempre, yung maliit pa lang na, na baka, no? At hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ibig sabihin, yung lang siya, yung hindi pa nakaranas ng naghila ng kariton, yung mga ganon, no? Yun daw yung kailangang ihanda. Kaya't maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga guya at ipahila ang kariton sa 2 baka. So, mga kapatid, mensahe ngayon, yung episode natin ay ibinalik, no? So, ito na yung proseso ngayon ng pagbabalik ng kaba ng tipan sa mga Israelita. So, isipin nyo, todo effort talaga itong mga kaaway para lang mawala, no, yung kaba ng tipan sa kanila. So, ganun talaga. Minsan, yung mga bagay na akala natin, yun ang magbibigay ng kasiyahan sa atin o magbibigay ng kalaasan sa atin. Pero, yun pala yung magiging kahinaan pa natin in the near future, no? Kasi itong mga Filisteo, yung mga kaaway, kalaban ng bansang Israel, no? Inisip nila na pag nasa atin na yung kaba ng tipan ng Diyos, tayo na lagi ang mananalo. Pero, hindi po nagkatotoo sa ganung sitwasyon. Bagkus, mas lalo pa silang nahirapan. So ngayon, kaya't maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga guya at ipahila ang kariton sa 2 baka. So yan, yun yung instruction. Ngayon, isakay ninyo sa kariton ang kaba ng tipan ni Yahweh. So isipin nyo, detalyado, no? Ngayon, at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. So, katabi dapat ng yun. Kasi yung parang karagdagang handog, no?
Pagkatapos palakarin ninyo ang mga baka ng walang umaakay. Isipin niyo po 'yon. Ang gagawin nila, ihanda yung kariton, isakay doon yung kaban ng tipan, pati yung kahon kung saan nandun yung handog. And then, hayaan nila yung mga baka na maglakad ng walang nagga-guide, no? Sa verse 9 sabi, tingnan nyo kung saan pupunta. Kapag dumiretso sa Betsemes, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi, nagtuloy sa Betsemes, hindi siya ang may kagagawan ng nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. Mga kapatid, minsan ganun tayo mag-isip na parang, okay lang yan, nagkataon lang. Pero, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi natin pwede sabihin lagi na nagkataon lang, no? Wala pong aksidente, no? Wala pong aksidente. Kahit yung araw na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, yung panahon na tayo ay sumunod sa Kanya, hindi po aksidente yun, no? Kasama po sa dakilang plano ng Diyos sa buhay natin yun. Hallelujah. So, walang aksidente. Pero dito inisip nila, pag yung mga baka, hindi yan naglakad, padiretso papuntang Betsemes, hindi si Yahweh yung may kagagawan na nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. Pero alam naman natin na si Yahweh talaga ang gumawa nun, yung Diyos ng Israel. Verse 10, kumuha nga sila ng 2 babaeng baka na may guya, ipinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito, yung mga anak, yung guya, anak yun ng mga baka, no? Verse 11, isinakay nila sa kariton ang kaba ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Yun yung sabi ng mga salamanggero, yun daw idagdag, no? Verse 12, lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Betsemes. So isipin nyo po yun, nagtuloy-tuloy sa Betsemes dahil yun nga yung ano nila yun nga yung pinaniniwalaan nila. Pag yan dumiretso yan sa Betsemes, ibig sabihin si Yahweh talaga ang nagparusa sa atin, no? At yun nga ang nangyari. Ngayon, lumaad ang mga baka tuloy-tuloy sa Betsemes, umuunga, ano? Umuunga pa ang mga ito habang nasa daan, no? Ang mga ito ay hindi lumiko sa kanan o kaliwa, so dire-diretso lang, no? Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumusunod hanggang sa hangganan ng Betsemes. So, nakasunod lang sila. Ngayon, ito yung verse 13, sabi, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Betsemes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban, di ba? Parang malayo pa lang nakikita nila. Ayun na, yung kailangan natin, yung ating pagmamay-ari, no? Yung parang may tuturing na kanilang sagradong kayamanan para sa kanila, no? Yun. Yung kaban ng tipan, no? So, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Betsemes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban, no? Sigawan sila. So, ito po yung mga kapatid, kung minsan yun nga sabi, 'di ba? Bawat isa sa atin itiyak na nakaranas ng mawalan o kawalan, no? Ngunit ano nga ba ang pairamdam at magiging aksyon natin kung ang bagay na nawala ay ibinalik, no? So sa panahon na to, natitiyak ko marami ang nawalan sa atin, no? Ano mga bagay ba ang nawala sa atin sa panahon na to, no? Merong nawalan ng hanap buhay, may mga nawalan ng mahal sa buhay, may mga nawalan ng kalayaan, nawalan ng kagalaan. Mga kapatid, I've come to preach tonight na kung ano man ang mga bagay na nawala sa atin ay kayang-kayang palitan yun ng ating Diyos, no? Kayang-kaya niyang ibalik, no? ang mga bagay na yun, no? So, ang kariton ay tinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue na taga Betsemes. Si Josue ay taga Betsemes, no? Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. So, kariton, gawa sa kahoy yon, and then yun, siniliban na nila. Pagkatapos, pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. So, yun. Yung baka na naghila dun sa kariton, yun din ang naging handog kay Yahweh, no? Verse 15, kinuha ng mga Levita. So, kung natatandaan nyo po, ito po yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang gabi, no? Yung mga Levita ay kabilang po sa lipi ni Israel, no? Na kung saan yung mga Levita, sila ay naka-assign sa pagdadala nung kaban ng tipan ng Diyos. Kaya ang kumuha nun ay yung mga Levita. So, take note, masaya na sila ulit kasi naibalik sa kanila yung kaban ng tipan. Bakit naibalik sa kanila? Kasi nung yung kaban ng tipan ng Diyos ay napunta dun sa mga kaaway, pinarusahan ng Diyos yung mga kaaway. Diba? So, nakita natin yun, mga kapatid. Kung minsan, yun yung gustong-gusto natin eh. Pagka may nawala sa atin, meron tayong nakakaranas tayo ng stress, tapos meron tayong tendency to fight back. Gusto nating gumante right away. Pero mga kapatid, habang
tayo ay gustong-gusto nating gumanti, no, yung Diyos naman ay gumagawa din siya ng kanyang kaparaanan, no, at kailangan nating manampalataya doon. So, yun po ang nangyari. At noong mga panahon na yon, kinuha ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking bato na naroon. Nang araw ring yon, ang mga taga Betsemes ay naghandog kay Yahweh. So, yun po, 'di ba? Nakita natin dito kung ano yung ginawa nila nung yung bagay na mahalaga para sa kanila ay naibalik sa kanila, no? Naghandog sila, nagpasalamat sila sa Diyos, syempre. Ganun din po ang kailangan nating gawin, mga kapatid. Kung minsan lagi tayong nagpe-pray kay Lord, 'di ba? Lord, bigyan niyo ako ng ganito, Lord, kailangan ko 'to, provide niyo po. Pero once na nandiyan na, pinrovide na ng Lord, nandiyan na yung pangangailangan natin. Ano po ang una nating ginagawa? Tanong po yun sa ating lahat, mga kapatid. Pero dito ang ginawa nila, nung nakuha na ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh, ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw ring yon, ang mga taga Betsemes ay naghandog kay Yahweh. So, nagpasalamat sila sa Diyos, syempre, na yung bagay na kanila ay muling ibinalik. Yan, magandang gabi sa'yo, Jelly. Good evening sa'yo. Ayan, ano yun, sir? Yung sir ay servant, no? Servant yun. Yan, tayo ay mga lingkod ng Diyos dito. No? Pati si Jelly ay servant din yan. So, nang makita, so ito po yung nangyari, no? Naibalik na, kaya yung tema na ngayon ay ibinalik, no? So, ang tinutukoy na ibinalik dito ay yung kaban ng tipan ng Diyos na minsang nawala sa mga Israelita at naibalik sa kanila. So, bakit ibinalik sa kanila? Kasi yung mga kaaway na kumuha noon ay napahamak din. So, sabi nila, ayaw namin yan. Mauubos kami. Mauubos kami sa bukol at sa mga daga na kumalat na yan. So, ibalik na lang natin sa kanila. So, yun, mga kapatid. Alam ng Diyos, no, kung ano talaga yung para sa atin. Yung mga bagay na para sa atin, kunin man yan ng kaaway, mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang para sa atin. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. May mga times talaga na mawawala sa atin yun, no? Minsan mararamdaman natin mawawala yung kagalakan natin, 'di ba? Bakit nawala? Hindi naman siya kinuha ng Diyos, 'di ba? Kasi sinunod lang natin yung kagustuhan natin. Sinunod natin yung gusto natin, yung mga yung galaw dito sa sanlibutan, yun yung inuna natin, yun yung ginawa natin. Yan. Amen. Good evening sa iyo, Joselito, no? Yan. Ganoon ang nangyari, no? Lagi nating minsan sinisisi natin kay Lord, 'di ba? Sabihin, Lord, ba't nawala yung ganito? Kinuha mo yata, no? Pero kung minsan, kung ating pag-aaralan yung mga sarili natin, kung minsan sinunod lang kasi natin yung gusto natin, kaya nawala. Pero kung tayo ay magpapakumbaba sa ating Diyos, no? Siya rin ang magbabalik niyan. Sabi nga, 'di ba? Siksik liglig at umaapaw pa yung iba ipapalit niya o ibabalik niyang biyaya sa atin, no? Ngayon, sa verse 16, nang makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. Kumbaga, itong mga itong mga pari na to, o yung mga hari, no. Yan, good evening sa iyo, good evening Joselito. Yan, shout out sa iyo. Yan, nakakatuwa naman na kasama namin dito. So, nang makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. So, isipin niyo 'yon, anong nangyari doon? Parang ito yung point kung saan parang napaano na, alam mo yon, yung nakahinga ng maluwag. Nakahinga ng maluwag itong mga haring Filisteo kasi mabuti naman. Kasi nabalik na yung kaban ng tipan sa mga Israelita eh. So nung point na nabalik na yon, so ang tendency nun, in-expect ng mga haring Filisteo, okay na, hindi na kami hindi na kami paparusahan na, parang ganoon. So balik sila sa Ekron ngayon, yung lugar ng mga Filisteo. Verse 17, ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong buol. Take note, 5 yon. Grabe to, gintong buol talaga, no? Na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan. So ito yung 5 bayan na yon, no? Na-late daw si Joselito. Okay lang yan, pwede mo panoorin to kahit na kahit hindi live, no. Yan. So ito ang mga bayang pinag-ukulan ng gintong buol. Grabe, gintong buol na hindi ko maiwasang matawa eh. Gintong buol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan. So, context lang po bakit yung gintong buol, kasi yun ang ginawang parusa sa kanila ng Diyos, no. Tinubuan sila ng buol sa iba't ibang parte ng katawan nila, bata man o matanda, no. So, bilang paghahandog kay Yahweh ay
parang inutusan sila ng mga salamangkero na gumawa kayo ng mga ginto na hugis bukol at hugis daga, no? So ito yung 5 bayan na yon, yung Asdod, Gaza, Ashkelon, Gat, at saka Ekron. So yun yung 5 bayan, no, na kasama doon sa pinahirapan, no, sa pinarusahan ng Diyos dahil sa pagkuha ng mga kaaway dun sa kabanang tipan ng Diyos. Yung kabanang tipan ng Diyos ay para sa mga Israelita yon, di ba? Kaya sa ating mga kapatid, sa ating mga kanya-kanyang buhay, may mga bagay na alam niyo po para sa atin talaga yon, no. Kung minsan meron tayong mga dream job, yung mismong talagang pangarap nating trabaho, 'di ba? At kung minsan parang ang hirap makita, ang hirap malabo siyang mangyari, 'di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay may dakilang plano sa ating buhay, no. So kahit anong sabihin sa atin ng mga tao, minsan kahit pamilya pa natin, kahit anong sabihin nila, no, kung tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, no, at yung plano ng Diyos ay dakila sa ating mga kanya-kanyang buhay, no, naka-ready na po 'yon, no, at hindi po 'yun makukuha ng sino man, no. 'Yun ay nakatakda na para sa atin. So itong kabanang tipan ng Diyos para sa mga Israelita 'yan. So kahit na nawala man 'yun sa kanila, dun sa chapter 5, no, naagaw siya ng mga Filisteo. Dito sa chapter 6, ibinalik naman ito sa kanila. Hallelujah. At tayo ay nananampalataya na kung meron mang mga bagay na nawala sa atin nitong ng mga kamakailan lang, no, tayo ay nananalangin at nananampalataya na ito ay ibabalik sa atin ng Diyos, no. Hallelujah. Ano bang nangawala sa mga tao ngayon? Maraming nawalan ng kagalaan, maraming nawalan ng kalakasan, no? Maraming mga tao na pinanghihinaan ng loob ngayon, maraming mga tao na pinanghihinaan physically, no? Yan. Kasama ba ako doon? Kasama din po ako doon, no? Iba-iba, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, tayo ay pinanghihinaan. Pero tayo umaasa, tayo nananalangin, no? Tayo nananampalataya na ito ay ibabalik ng Diyos sa atin, kung tayo ay magpapakumbaba at magpaparangal sa Kanya. Hallelujah. Ngayon, ang 5 dagang ginto naman ay para rin sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 haring Filisteo. At hanggang ngayon, naroroon pa rin sa bukid ni Josue sa Betsemes ang malaking batong pinagpatungan ng kabanang tipan ni Yahweh bilang saksi sa lahat ng nangyari. So mamaya punta tayo doon. Nandun pa rin siya, no, sa Israel yan. Okay. Ngayon, sa verse 19, sabi dito, amen, sabi ng kapatid ko. So, may 70 taga Betsemes na nangahas na sumilip sa kabanang tipan. So, ingat po tayo mga kapatid. Ito naman yung mangyayari ngayon. Kasi, di ba, yung kabanang tipan nasa mga Israelita na ngayon, nasa kanila na. Ngayon, may 70, no? May 70 taga Betsemes na nangahas na sumilip sa kabanang tipan. Gusto nilang malaman anong laman yan sa loob. Patingin nga. Ganon. So, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nakakatakot, no? So, pinatay sila ni Yahweh. Literal talagang pinatay sila ni Yahweh. Kasi, yung laman kasi nun ay kumbaga maituturing talagang sagrado at banal. At ba't mo ba kasi titignan pa, 'di ba? Yun yung kasi doon yung point doon. Ba't mo pa titignan, 'di ba? Hindi ba dapat magdiwang na lang tayo sapagkat nandito na muli ang kabanang tipan ng Diyos? Ba't kailangan tignan pa yung loob niya, 'di ba? Kasi kung minsan kung bakit kaya natin gusto pang malaman kung anong nandun, kasi minsan wala tayong pananampalataya, hindi tayo naniniwala, no? Kaya titignan pa, 'di ba? Parang halimbawa, teka lang, alamin ko lang kung may utak ako. Parang so gagawin natin, bubuksan mo yung ulo mo, then di ka naman surgeon, di ka naman marunong mag-opera, then ano yung nangyari. So itong 70 na taga Betsemes na to, ang ginawa nila, nangahas silang sumilip sa kabanang tipan, parang inangat nila yung takip, tapos ohoy. So, anong nangyari? Sila'y pinatay ni Yahweh, no? Kasi hindi naman na kailangang malaman pa nila o tignan kung ano yung nasa loob nun, no? Pero kung atin pong sasaliksikin sa salita ng Diyos, no, sa Exodus, no? So, doon nga po, ito yung tabernacle kung saan nandoon yung tapyas na bato, kung saan doon nakaukit yung 10 utos ng Diyos, no? Ngayon, nagluksa ang mga taga-Betsemes nang makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. So, kahit na naibalik na yung kabanang tipan, dumanas pa rin sila ng malagim na kamatayan dahil dun sa ginawa nila, no? Kasi ba't nga ba kailangan pang makita nila? Hindi naman na kailangan makita pa yon, di ba? Kung minsan ganun tayo, di ba? Imbis na magpasalamat na lamang tayo na nandito na, ibinalik na sa atin, minsan hindi pa tayo nakokontento, no? Parang gusto pa nating makita, baka yung kabanang tipan, baka binawasan nila. Check. Baka tinanggal nila yung laman, binalik lang nilalagyan. May mga ganun, di ba? So, kailangan
madalas sa buhay natin, kailangan natin mga kapatid, tayo magpasalamat na lamang sa Diyos, no? Tayo makontento. Sapagkat ibinalik niya ang kagalakan natin. Ibinalik niya ang kalaasan, di ba? Ibinalik niya ang kapayapaan sa ating puso't isip, no? At sa panahon nito, tayo na nanalangin na kung kalooban ng Diyos ay ibalik niya rin yung dati nating pagkakataon na kung saan nakapagsama-sama tayong mga kaibigan natin, mga pamilya natin, di ba? May pagkakataon, hindi mo kailangan magsuot ng face mask, hindi mo kailangan magsuot ng face shield para pumunta sa palengke o kung saan man. At makikita mo yung ngiti sa labi ng mga makakasalubong mo sa palengke, yung mga ganun, di ba? Yung makakausap mo yung mga tao sa palengke. Ngayon, parang hindi. So, yan ang isa sa ating ipinapanalangin, no? Na ibalik ng Diyos yung mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Sapagkat pagkatapos ng lahat ng pangyayari na to, tayo ay naniniwala na marami tayong natututunan. Ako naniniwala, marami tayong natututunan dito. Yan, sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo po, no? Tanungin mo yung sarili mo, no? Tanungin natin mga sarili natin. Marami na ba tayong natutunan na leksyon mula sa Diyos? Sa kabuuan ng pandemya na to, mula kailan to? 2020 ba ito? O 19 kasi tawag nila COVID-19. So 2019 dun pa nangyari yon. So mag-iilang taon na, no? So ibig sabihin wala pa rin ba tayong natutunan, di ba? So ako po personally, ang dami ko nang natutunan dito sa kabuuan ng mga pangyayaring ito, no? So yun nga, number one, yung kalayaan natin talaga parang ninakaw o inagaw sa atin. So ipinagpipray natin, yun ay maibalik sa atin. Hallelujah. Magandang gabi sa iyo, Andrea May B. Almonte. Yan, student ko yan. Grade 11. ABM. Sana tama ako. Okay. Yan. Medyo nagkaabisa pa lang ako ng mga names nyo eh. Yan. So, dito ngayon sa verse 20, sinabi ng mga taga Betsemes, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Diba? Parang naghahanap sila ngayon, sino kaya makakaharap? Kasi nung tinignan nila yung kaba ng tipan, sinilip nila, namatay yung 70 nilang kababayan eh. So anong gagawin natin? Sinong makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? So isipin niyo po, ito pong Betsemes ay teritoryo na rin ng mga Israelita ito. Na doon yung mga Levita, di ba? Pero kahit sila mismo ay ayaw pa rin nila na nandun yung kaba ng tipan sa lugar nila, no? Kasi may napahamak pa rin. Ngayon sa verse 21, sabi, nagpadala sila ng mga sugo sa lungsod ng Jearim. Di ko alam kung tama pagkabigas ko, no? Jearim. So, Jearim o Jearim. Parang gano'n. Nagpadala sila ng mga sugo sa lungsod ng Jearim. Ipinasabi nilang kunin doon ang kaba ng tipan ni Yahweh sapagkat ibinalik na ito ng mga Filisteo. So, diyan po natatapos ang 1 Samuel chapter 6, no? So chapter 7 tayo bukas, no? So ang pamamahala ni Samuel sa bansang Israel 'yon, sa bayan ng Diyos, no? So kung makikita niyo po dito, ang mga nangyari dito sa natin, sa nilay-nilayan, pinagbulay-bulayan natin na salita ng Diyos ngayong gabi. Mula sa title pa lang, ibinalik ang kaba ng tipan, no? So sa buhay natin, maraming mga bagay na minsan ay nawala sa buhay natin. Number 1 yan mga kapatid, ano mga bagay, enumerate, kunwari exam to, enumerate natin, ano yung mga bagay na nawawala sa atin ngayon? Una, sa mga kasama natin, type kayo dyan, kayo mahiya, no? Sigurado dyan, kalakasan, kalayaan, kapayapaan, yan yung mga nawawala sa atin ngayon, no? Ano ba? Salapi, marahil meron tayong makakapusan ngayon, sigurado, kaya nga tayo nag-aas ng tulong, ayuda mula sa ating gobyerno, di ba? Pero sa patuloy nating pananalangin, patuloy nating pananampalataya sa Diyos, no? At yung pananampalataya ay hindi naman mabubuhay yun kung hindi natin sasamahan ng gawa, mga kapatid, no? So kailangan din natin mag-effort, syempre, and God will do the rest, no? So kasama rin yon sa mga bagay na ipinapanalangin natin sapagkat sa panahon na to, ang dami talagang nawala sa atin. Kaya ngayon, sa gabing ito, episode 14 ng Sir Lupet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, ibinalik. Mga kapatid, patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong manalangin na yung kaba ng tipan ng Diyos ay mapapasa atin muli, no? Ito ay ibabalik sa atin. At itong kaba ng tipan ng Diyos, maraming bagay na sumisimbolo ito sa ating mga buhay, kanya-kanyang buhay, no? Ano mang mga bagay na nawawala sa atin ngayon,
mga kapatid. Patuloy tayong manalangin, no? Patuloy tayong manampalataya, no? Yan ay ibabalik sa atin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, ibinalik, bumalik, ibabalik, lahat, no? Ano bang nawala? Pag-ibig ba ang nawala? Hallelujah. Ito. Ayan, may sinabi si Andrea. Ayan. Minsan po din po nanghihina ang pananampalataya ng tao kasi po di nakakasimba, di nakakaramdam ng presensya ni Lord. Hallelujah. Ayan, meron din tayong mga ano dito, yung mga commenters din tayo. Hallelujah. Yan nga po sinasabi ko dito sa programa natin. Hindi lang ako puro magsasalita dito. So, parang sharing tayo dito. Hallelujah. Yan. Good evening sa iyo, Andrea. So, tama yan, no? Ayan din, kasama rin yan sa nawawala talaga, no? Para sa mga tunay na mananampalataya, no? Makikita nyo yan, parang may kulang. Sigurado may kulang, no? Lalo na ngayon, di ba? Kahit yung mga churches talaga, literally, pinapasara. Makikita mo yung mga churches na kadena pa talaga yung, ano. So, ano nang gagawin nun? Wala nang pagtitipon, di ba? Nandun yung kapangyarihan sa pagtitipon, di ba? Pag nagsama-sama yung mga mananampalataya, doon tayo mas lumalaas, di ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon, ang sarap manalangin, kasama mo yung mga kasama mong nananampalataya sa Diyos. Ganyan. Minsan po, nanghihina ang pananampalataya ng tao kasi hindi nakakasimba, no? Tama naman po as yun. Pwede tayong magbasa ng salita ng Diyos sa kanya-kanya nating bahay. Pwede rin tayong manalangin sa sarili natin. Pero mga kapatid, hindi po natin pwedeng alisin yung katotohanan na mahalaga na makita natin yung mga kasama natin na nananampalataya rin sa Diyos. Yung mga tao na yon, dumaranas din ng pagsubok yon, di ba? Dumadanas din ng kahirapan, dumadanas din ng kaguluhan ng isip, dumadanas din ng kalituhan, dumadanas din ng kahinaan, di ba? Pero pag nakita natin sila na patuloy sa pananampalataya sa Diyos, di ba nakakalakas ng ating kalooban, di ba? Na nakikita natin na di ba? Sila ay patuloy na naglilingkod sa kabila ng lahat, to. So ganun din tayo, di ba? Patuloy lang. Kaya 'yon. Hindi nakakasimba, no? And hindi nakakaramdam ng presensya ni Lord. 'Yon. So 'yon. Kasi minsan, 'yan talaga effective 'yan talaga. Ako naniniwala ako diyan, di ba? Kapag nasa church tayo, talaga yung presensya ni Lord, doon mo mararamdaman kasi walang doon, walang distractions doon. Pag nasa loob ka ng church, bawal mag-TikTok doon. Bawal manood ng Netflix doon, no? Bawal lahat-lahat ng mga distractions na ipino-provide nitong sanlibutan. Hindi mo pwedeng yun. Lahat ng mga bagay ay nire-rebuke natin sa pangalan ni Jesus kapag nasa loob tayo ng church. Kaya doon, mas may encounter mo yung presensya ng Diyos, yung presensya ni Lord, di ba? Kung kung gaya nitong pandemic, di ba? Ang dami mga bagay na imbes na gawin natin ay patuloy tayong maglingkod sa Diyos ay alam nyo na, di ba? Maraming mga umaagaw ng ating atensyon dahil nga hindi tayo nakakapunta sa mga pagtitipon, yung mga gatherings. At lalo na ngayong ECQ ay pinagbawalan talaga yung mga gatherings, especially sa mga churches, no? Dati meron 10% ng attendance pwede. Pero ngayon yata talagang as in, bawal ang mga gatherings. Kaya po yung mga churches, kabi-kabilaan ang live broadcast nila every Sunday or anytime na may gawain, prayer meeting man yan, gawain ng kabataan, anuman, no? Kaya yan, purihin ng Diyos sa buhay mo, Andrea, no? I pray, no, na patuloy ka rin na maglingkod kay Lord, no? Nakakatuwa yan, na kasalukuyan, grade 11 ka, alam mo na rin kung ano talaga, no? Paano talaga ang buhay natin sa panahon ngayon, no? Tama yan. Nakakahina ng pananampalataya kapag tayo ay hindi natin nakikita yung mga kasama natin sa church, no? Kaya, yun. Gumawa pa rin tayo ng paraan, no? Yan. With our churches, respective churches, pwede tayong magkaroon ng online Bible study, pwedeng magkaroon ng kayo sa churches nyo, no? And ang inyong lingkod, ako naniniwala ako sa lahat ng ginawa ng Diyos ditong buong pandemic, no. Ito, kasama na to sa ibinubulong sa akin ng Lord na kailangan kong gawin, no. Sapagkat hindi ko kasi iniisip kung may manonood ng live or wala eh. Ang iniisip ko kasi dito ay magawa natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Lord. Mahirap po yun, mga kapatid, tandaan nyo po yun. Once na may pinapagawa sa atin yung Lord, tapos ginawa natin ay, wag muna Lord, busy ako Lord. May maglalagay pa ako ng exam sa Schoology. Magsasagot pa ako. Ang dami. Ang dami, Lord. Magpapahinga ako, napagod ako. Hindi. Hindi ko alam.
Ano po, kaya sa mga kasama po natin dito, no, patuloy ko po kayong ini-encourage, no. Kung wala kayong ginagawa between 7 to 8 p.m., siguro naman nakakain na po kayo, no. Yan, magsama-sama po tayo dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman 'to ginagawa para sa may monetize ba 'to, magkakapera ba ako dito. Hindi, hindi rin. Kasi di naman marami nanonood eh, no. So, ito ay ano, gathering natin, no. Hindi tayo magkita-kita kasi personally, no. So, ang ginagawa natin dito ay pinapagaan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, no. Kasi kung minsan nahihirapan tayong mag-aral ng salita ng Diyos kasi wala tayong kasama. Yan isang dahilan yan eh minsan, 'di ba? Paano 'to, 'di ko maintindihan. Walang magpapaliwanag sa akin, 'di ba? Yan mga gano'n. Actually nangyari po 'yan sa Book of Acts, no, sa gawa ng mga apostol doon sa New Testament. Na kung saan yung eunuko, nagbabasa siya ng ano, ng scroll, yung salita ng Diyos, no. Yung mula sa aklat ni Isaiah yata 'yon, Isaiah. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan kung ano yung ano, hindi niya maintindihan kung ano nangyayari dito. Ayan, magandang gabi sa iyo. Yan si Tito Jeric natin, galing sa Banas siyempre. Nice one, bro. Nice one din sa iyo, kapatid. Alam ko ikaw ay patuloy din na naglilingkod sa Diyos, no. Keep sharing Jesus. Tama 'yan. Tama 'yan. Tama 'yan, kapatid. Bayaw ka rin, bayaw ka rin, Jeric Cruz. Yan. Magandang gabi sa iyo, bro. Yan. Yan, good evening din sa iyo. Yumar. Yan. Siyempre kasama natin nung high school 'yan. Sir. Sir. Servant, no, servant 'yan. So, magandang gabi sa inyong lahat, no. Patuloy natin ginagawa, no. Kung tayo ay merong ano, sapat na resources, pwede po natin gawin ito kasi iba-ibang mga ano tayo, meron tayong mga tinatawag na mutual friends, 'di ba? Meron tayong mga mutual friends. And may chances na yung kaibigan ko ay hindi nyo kaibigan. And yung may chances din na yung kaibigan nyo ay hindi ko kaibigan, 'di ba? So ibig pong sabihin nun, nakakatulong 'yun sa pamamaraan na 'yon eh mas mapapalaganap natin yung salita ng Diyos. Kaya tama 'yan. Keep sharing Jesus. Hallelujah. Kaya 'yan po. Alam niyo po, sa dami ng ginagawa natin sa araw-araw, nako, nakakapagod talaga. Totoo 'yun. Kasi po ako personally, ano po ako, teacher po ako sa ngayon, no. At purihin ng Panginoon na sa patuloy nating pananampalataya, no, hindi tayo pinagkukulang ng Lord, no. 'Yun, kahit papaano ay meron pa rin tayong pinagkukunan, meron pa rin tayong hanap buhay sa panahon na 'to, no. Basta sundin lamang po natin yung kalooban ng Diyos, no. At patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. So magandang gabi po sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Yan. Yan, dumadami sila. O 7 na sila. Hallelujah. So para po sa mga bagong ano lamang po, no, nagbabasa po tayo sa 1 Samuel, no. 1 Samuel. So parang series ito, no. So ang gusto nating gawin ay malaman natin ano ba ang buhay, kamusta ba ang buhay bago naging hari si Haring David. So si Haring David ay siya rin yung batang pastol na lumaban kay higanteng Goliath, and then pero ano mga nangyari bago mangyari yung bagay na yon, di ba? So yun yung pinag-aaralan natin dito. At dito sa 1 Samuel chapter 6 ay ibinalik yung kabanang tipan. So mahirap naman po kung uulitin ko pa lahat mula 1 Samuel chapter 1. So meron po yan, promote ko po yung page natin na Tenacity. Nandun po yon, straight yung mga previous live videos natin dyan. So nakashare po siya doon, no? Yan. Hallelujah. At napaabuti ng Diyos sa mga buhay natin, no. So maraming salamat sa lahat ng mga mga active natin na mga dito nag-share, no. Especially kay Andrea, no. So, shout out sa iyo. Hallelujah. Nakakalakas ng loob yung ganyan, mga kapatid, tunay, totoo. Nakakalakas ng loob 'yan kasi ang sabi nga, 'di ba, tayo ay magtulungan sa ating mga kanya-kanyang pasanin, no. Totoo 'yun, 'di ba? Mahirap yung may sarili kang pasanin pag sinarili mo lang. Problema, 'di ba? Sinasarili lang natin, anong nangyayari? Mabigat. Pero kung tayo ay nagtutulungan, 'di ba, sa ating mga kanya-kanyang pasanin. So, yan ay biblical po 'yan, no. Nasa Old Testament po 'yan na binanggit na ni Apostol Pablo na tayo ay magtulungan sa ating mga pasanin. Magdamayan, ika nga. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, ako ay nananalangin bawat isa sa atin na anumang mga bagay na nawala sa atin buhat nitong pandemic na to ay ito ay ibabalik ng ating Panginoon sa takdang panahon, sa tamang panahon na nakatakda na bago pa tayo isilang. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating Diyos, no, na siya nagbibigay ng karunungan sa atin para kasi kung sariling karunungan ko lang
baka ano-ano yung masabi ko dito, 'di ba? Pero God is good all the time, and all the time God is good dahil siya ang nagkakaloob ng karunungan sa atin. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo manalangin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, tunay nga na ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang hari ng mga hari. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy niyo aming binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang maibahagi ang iyong salita sa araw-araw at sa gabi-gabi, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bahagi pong ito. Aming pinapanalangin, Panginoon, lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ng kawalan, Panginoon, anuman po ito, anumang aspeto ng buhay, physical, spiritual, financial, Panginoon, emotional, mental, Panginoon, psychological, anuman pong bagay na nawala sa amin, Panginoon. Kami nananampalataya, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay kayo mismo ang magbabalik, Panginoon. Ang kailangan po namin gawin ay magpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, at parangalan kayo sa pamamagitan ng aming buhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga pahayag ngayong gabi. At tunay nga, patuloy niyo pong samahan at ingatan, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin, mga frontliners, Panginoon, na naghahandog ng mga serbisyo, na mga essential services, Panginoon, sa araw-araw, Lord. And ganoon din yung government namin, Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan sa kanilang pamumuno, Panginoon, na kailangan nila upang patuloy kaming mag-thrive, Panginoon. Patuloy kaming makasurvive, Panginoon, sa mga panahon, mga trying times na katulad nito, Panginoon. Maraming salamat. Alam namin na kayo ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman, at di kayo magbabago, at patuloy kayong laging pumapatnubay at gumagabay sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Ngayong gabi, akin din pinapanalangin lahat ng nakakaramdam ng iba't ibang karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman sa kanilang mga katawan, Panginoon, sa kanilang buong katawan, externally at ganoon din internally, Panginoon, sa kanilang mga internal organs, Panginoon. We rebuke ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay, Panginoon, mga bagay na humahadlang, Panginoon, upang sila patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Rin pinapanalangin, Panginoon, lahat ng mga tao na nakasama namin at lahat ng mga makapanood nito, Panginoon. Tunay nga na patuloy niyong gamitin daluyan ng pagpapala ang programang ito para sa kanilang mga buhay, Panginoon. At tunay nga na maging paraan din ito upang mas mapalakas nila ang kanilang spiritual life, ang kanilang relasyon sa inyo, Panginoon, lalo't higit sa panahon nito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ginagamit nyo lamang po ang instrumento sa gawain nito, Panginoon, at tunay nga ng kaluwalhatian na itayong sa inyo lang namin ibinabalik. Hallelujah. Maraming salamat po. Bigyan nyo kami ng kapayapaan sa gabing ito, upang kami makapagpahinga ng maayos, Panginoon, ng mahimbing ang aming tulog, Panginoon, upang bukas ay patuloy naming saluhin at tanggapin ang mga biyayang ipagkakalob nyo sa amin bukas, upang patuloy namin itong magamit sa pagtupad ng aming mga purpose, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kapwa, at lalo't higit sa paglilingkod sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat, at sa inyo namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, humahabol si Ivan. Ayan, grade 7 SSC Wisdom naman yan. Ayan. Amen. Hallelujah. Ayan. So, napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. So, mga kapatid, alam ko po, lahat tayo ay busy. Lahat, alam ng mga students ko yan, busy tayo. Ako, nagtuturo, kayo nag-aaral. Yung mga naghahanap buhay, lahat tayo abalang-abala sa araw-araw dahil kailangan maghanap buhay para may kainin sa araw-araw, may provide yung mga pangangailangan. Amen, sabi ni Andrea. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Andrea. Pero wag nating kakaligtaan na maglaan ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin, mga kapatid, no? Yan ang kailangan natin ngayong panahon na to. Wala nang iba. At kahit mawala ang pandemic, yun pa rin ang kailangan natin. Hindi po mababago yun, mga kapatid, no? Wag nating kakaligtaan yung mga bagay na yon, sapagkat sabi yan sa Joshua 1:8, di ba? Huwag natin kaliligtaang basahin, no, pagbulay-bulayan ang aklat ng kautusan. So, pagbulay-bulayan natin yon araw at gabi upang matupad natin ang mga nakasaad doon, at sa ganun ay magkakaroon tayo ng matagumpay na pamumuhay. Hallelujah. So, nakatakda na yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya para po sa mga nandito pa, hayaan nyo pong tayo mag-awitan. So, ito po ay composition ko. Ang title po nito ay Tanging Ikaw. So, hindi ito awit para sa crush mo, no? Ito ay awit para sa ating Panginoong Jesus. So, sabi sa John 14:6, sabi doon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, tanging si Jesus lamang ang daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo sa buong mundo. Wala nang makapapantay sa kadakilaan mo sa buhay kong ito. Ang salita mo ay buhay, pag-asa ko habang nabubuhay. Tanging ikaw lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay ko magpakailan pa man. Tanging ikaw lang ang paraan ng aking kaligtasan. Ikaw, Jesus, ang tangi kong kailangan. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo sa buong mundo. Wala nang makapapantay sa kadakilaan mo sa buhay kong ito. Ang salita mo ay buhay, pag-asa ko habang nabubuhay. Tanging ikaw lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay ko magpakailan pa man. Tanging ikaw lang ang paraan ng aking kaligtasan. Ikaw, Jesus, ang tangi kong kailangan. Tanging ikaw lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay ko magpakailan pa man. Tanging ikaw lang ang paraan ng aking kaligtasan. Ikaw, Jesus, ang tangi kong kailangan. Hallelujah. Yan po, tanging ikaw, isinulat ng inyong lingkod, hindi para sa kaluwalhatian ko, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Tunay nga na siya lamang ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay, at walang sino mang makakapunta sa Ama maliban na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! So, magandang gabi sa ating lahat, at kung sino mang maapanood ng live video na to, kahit hindi na live, syempre, at purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. At muli, magsama-sama tayo bukas. Hindi ko pala nabanggit, no? Naka 2 weeks na pala tayo kasi episode 14 na, no? So, purihin ang Panginoon. 2 weeks na, no? And habang may kuryente, habang may internet connection kami, magpapatuloy tayo dito. May nanonood man o wala, tutuloy natin to. Hallelujah. Hanggat tayo ay merong kalaasan na pinagkakaloob sa atin ni Kristo. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ngayong gabi. This is Servant Lopet nagsasabi na ingat nasan ka man. God bless you and good night. Good night. Have a blessed night, everyone. Praise God. Praise God. Hallelujah.